Sa pinakahuling ulat, ang pagkuha ng right-of-way (ROW) para sa Segment 2 ng LRT1 Cavite Extension, na sumasakop sa mga istasyon sa Las Piñas at Zapote, ay halos 70% ng kumpleto. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang Nyog, Bacoor ay nakamit na ang 100% acquisition ng ROW para sa huling segment na ito, na magdurugtong sa linya hanggang sa Nyog Station sa Bacoor. Habang halos kumpleto na ang Segment 3, ang Segment 2, na kinaroroonan ng Zapote at Las Piñas Stations, ang kasalukuyang tinatrabaho upang makuha ang buong sakop na lupa para sa konstruksyon. Nilalayo ng Light Rail Transit Authority, LRTA, na makumplito ang lahat ng ROW access para sa mga nalalabing segment bago matapos ang 2026 o hanggang sa unang bahagi ng 2027. Bukas na ang unang 5 istasyon, Redemptorist Asiona, Mir Road, TITX, Ninoy Aquino, at Dr. Santos, simula noong November 2024 pa. Bukod sa isyu ng flyover, mayroon ding mga isyu sa relokasyon ng mga tubo ng Maynilad at mga pasilidad ng telecommunications sa ilang bahagi. Ang tuloy-tuloy na pag-usad ng ROW ay nangangahulugan ng mas mabilis na pagtatapos ng proyekto na naglalayong mabawasan ang matinding trapiko mula Cavite patungong Maynila. Samantala, inaasahang igagawad ng Department of Transportation (DOTR) ang kontrata para sa pagtatapos ng istasyon sa Light Rail Manila Corporation (LRMC), ang operator ng LRT1, ngayong unang quarter ng 2026. Matapos ang terminasyon ng dating kontratista, BF Corporation, dahil sa matagal na pagkaantala, nakatakdang muling simulan ang konstruksyon ngayong taon upang habulin ang bagong target. Ang buong operasyon ng Common Station ay inaasahang matatapos sa 2027, kasabay ng pagsisimula ng partial operations ng MRT-7. Matatagpuan sa North Avenue, Quezon City, sa pagitan ng SM North EDSA at Trinoma at pagdudugtungin nito ang 4 na pangunahing linya LRT1, Cavite Extension papuntang Monumento, Baclaran, MRT-3, EDSA Line, MRT-7, papuntang San Jose del Monte, Bulacan, at Metro Manila Subway, koneksyon sa ilalim ng lupa. May laking 13,700 square meters at inaasahang magseserbisyo sa mahigit 500,000 pasahero kada araw. Layunin nito ang mas madaling paglipat ng mga pasahero mula sa isang tren patungo sa iba nang hindi na kailangang lumabas ng istasyon. Magkakaroon din ito ng maayos na sakayan para sa mga bus, jeepney, at taxi para sa mas mabilis na biyahe sa paligid ng Metro Manila. Naghahanap ang Light Rail Transit Authority (LRTA) ng 3 bilyong pesos pautang mula sa Land Bank of the Philippines para bayaran ang nalalabing obligasyon nito sa Light Rail Manila Corporation (LRMC), ang operator ng LRT1. Ang utang na ito ay sumasaklaw sa halos 4 bilyong pesos halaga ng mga bayarin, kabilang ang mga fare deficit at reimbursements. Ang LRMC ang nagpapatakbo ng LRT1 mula 2015 sa ilalim ng 32-year concession agreement.
Ang pautang na ito ay makakatulong upang maayos ang pinansyal na obligasyon ng pamahalaan sa pribadong sektor na nagpapatakbo ng nasabing linya ng tren. Ang plano para sa Talaba Station ng LRT1 Cavite Extension ay nasa yugto ng pagpopondo at paghahanda ng site. Ang Bacoor LGU at LRT1 Cavite Extension Project Team ay nagsagawa ng coordination meeting upang talakayin ang pag-unlad ng implementation. Tinatampok ng pulong ang matibay na pagtutulungan ng LGU ng Bacoor at ng mga pambansang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang matagumpay at napapanahong pagkumpleto ng LRT1 Cavite Extension, isang pangunahing proyektong infrastruktura na makabuluhang makikinabang sa mga Bacoreño at mga karatig na komunidad. Inaasahang matatapos at magiging operational ang Talaba Station sa taong 2030. Itatayo ang bagong istasyon sa pagitan ng Zapote Station at Niog Station sa Bacoor, Cavite. Kasalukuyang inihahanda ang area sa pamamagitan ng paglilipat ng mga malalaking tubo ng tubig, may nilad, sa kahabaan ng Talaba, na inaasahang matatapos sa October 2026. Humiling ang Department of Transportation, DOTR ng 3 billion pesos sa 2026 national budget para pondohan ang konstruksyon ng istasyong ito. Samantala, malugod na tinanggap ng Department of Finance, DOF, ang bagong 8.2 bilyong pesos, o humigit kumulang 21.6 billion yen, pondo mula sa Japan para sa rehabilitasyon at maintenance ng MRT Line 3. Nilalayo ng pautang na ibalik ang kalidad ng MRT3 sa as design, kondisyon nito, kabilang ang pag-aayos ng 72 bagon, riles, at mga sistema. Ang proyektong ito ay mahalaga para sa mas ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga Pilipino.